Tingnan mo, tingnan mo. Nagniningning na. Ito ay ang langit na ugat. Sa pagkakataong ito ng seremonya ng pagtanggap ng mga estudyante. Ang dami ng mga demonyo. Sana ay makapasok. Sa aming grupo. Kailan kaya kami makakatanggap? Aking disipulo. Ako'y nakarating sa ibang mundo. Ang aking pagkatao ay puno ng Tianyunsong Daopi. Ngunit wala akong kahit isang disipulo. Ayos, ayos, ayos. Nais mo bang maging disipulo ko sa Shenzhen Peak? Nais ng disipulo, basta't hindi mula sa Daofeng. Puno ng Daofeng. Ngayon ay makakatanggap ka ng disipulo, Ay naku. Tingnan mo ang isip ko. Nakalimutan ko. Nasira ang dantya ng puno ng Daofeng. Nakatigil ang pagsasanay. Lahat ng mga disipulo ng Daofeng ay umalis na. Talagang masama ang bibig ng Pangulong Kang. Sobrang mabaho nga. Pangulo ng Daofeng. Pagkatapos ng araw, malaking kompetisyon ng mga bagong estudyante. Kung ang Daofeng ay patuloy na nasa ilalim, malapit nang matanggal. Sa oras na iyon, ihingi ako ng tulong sa leader. Para sa iyo, pumunta sa aking Sword Peak para maglinis ng banyo. Diyos ko. Sabi nila, isang tagapagsalaysay. Kailangan ng gintong daliri. Nakita ang matinding kagustuhan ng host. Nakapagana ang sistema ng pagtanggap ng mga walang silbi. Ano? Sistema ng pagtanggap ng mga walang silbi. Mas maraming walang silbi mong tinanggap na estudyante. Mas marami ang gantimpala mo. Mahirap makahanap ng henyo sa mundo ng pagsasanay sa mga Diyos. Maraming basura sa paligid. May ilan dito. Walang silbi na may 5 espiritu. Huwag sa iba pang mga tuktok. Hindi ba ako magkakaroon ng pagkakataon? Handa ka bang magpasakop sa akin sa Daopi? Nais ng disipulo. Basta't makasali lang sa sekta. Gusto kong ialay kay Master. Maghatid ng tsaa at magbuhos ng tubig. Kahit anong gawain ay kaya kong gawin. Sa hinaharap, ikaw na ang magiging personal na disipulo ko sa Daofeng. Sa Daofeng. Ang pangalan ko ay Zhu King. Nais ko ring maging bahagi ng Daofeng. CJ. Zhu King. Paggalang sa mystery. Maaari ka bang magpahayag ng pagnanais na maging aking estudyante? Nais ko. Ngunit. Bakit? Gusto mong kunin kaming mga disipulo? Mayroon. Sobrang talino. Ipinanganak na may angking galing. Mayroon. Medyo karaniwan ang talento. Sa buong buhay, mahihirapan makamit ang daan. Ako ay kabilang sa huli. Masipag na pag-aaral at pagsasanay ay nagdala sa akin upang maging pinuno ng isang tuktok. Wala kayong talento. Aking sarili ay dadalhin kayo sa isang bagong landas. Magkakaroon ng lakas na mas malakas pa sa henyo. Guro, salamat po. Binabati ko ang tagapangasiwa sa matagumpay na pagtanggap ng disipulo. Gantimpala sa buong antas ng kasanayan at pag-unawa. Ang malaking paligsahan sa bagong buhay pagkatapos ng 3 araw. Sisikapin naming magpursige sa pag-aaral. Hindi namin kayo bibigin sa usapin ng pag-aaral. Hindi pwedeng magmadali. Inilabas ang sistema ng mga subtask. Turuan ang disipulo na mag-aral. 3 araw ang takdang panahon. Batay sa antas ng pagsasanay ng disipulo. Magbigay ng gantimpala. Walang gantimpala sa pagkatalo, walang katulad na sining. Dalawang kasiyahan. Mabagal kang sumipsip ng espiritual na enerhiya. Subukan mo ang espada. Hindi inaasahang epekto. Bagamat malakas ang sining ng espada, kailangan itong lagyan ng espiritu. Hindi ganoon. Alam nyo ba? Ano ang lakas ng espada? Ano ang espada? Tagapagsagawa ng espada. Sa kamay, bawat damo at kahoy, ay maaaring maging espada. Maaaring putulin ang libu-libong bituin. Dobleng saya. Sa loob ng 3 araw, kung makakaunawa ka ng diwa ng espada, may tuturing na ikaw ay nakapasok. Guro. Hindi ko maintindihan. Tama lang na hindi mo maintindihan. Kahit na ito'y basta-basta lang na iginuhit. Walang silbi ang kanyang espiritu. Kakayahan sa espada. Saan pa ito magiging maganda? Yung ganong pagkakataon na maging Diyos ng espada. Mas mababa pa kaysa sa panalo ng 100 milyong loto. Hindi naman ako ganun kaswerte. Tungkol sa pag-aaral ng Dao, hindi ito madali. Dahan-dahan lang. Master, naiintindihan ko na. Sisikapin kong mag-aral ng mabuti. Yun niya. Anong klaseng kakayahan ang gusto mong matutunan? Guro, may talento ako sa pamamaraan ng paghawak noon. Kaya gusto kong ipagpatuloy ang pag-aaral ng pamamaraan ng paghawak. Yun niya. Tungkol sa pamamaraan ng paghawak na ito. Masyadong matigas ito.
Hindi ito angkop para sa mga babaeng nag-aaral. Narito ang isang aklat ng Hunyuan Taijikuan, na iniwan ng isang napaka-powerful na tao, na si Guro Ma. Nais mo bang mag-aral? Makinig ka sa guro. Masyado nang malakas ang masamang apoy sa iyong dantayan. Bagaman hindi ito angkop para sa pag-aaral, hindi masamang subukan ang paraan ng pagpapareseta ng elixir. Marahil, magkakaroon ng hindi inaasahang resulta. Pagpapainit, pagpaparemedyo ng elixir. Pwede ba itong disipulo? Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Salamat po, Master. Sige na. Alaynan. Nagawa na nila ang plano. Makakahanap na ako ng sistema ng aso para makuha ang gantimpala. Matagumpay na naipasa ni Li Shuangxi ang pagsasanay sa espada. Kapag nabigo sa misyon, Master, naiintindihan ng disipulo ang kahulugan ng daan ng espada. Paano mo ito naisip? Salamat, guro. Nag-iwan ng diwa ng espada sa batong tablet. Pinayuhan ako ng guro na walang ibang iniisip. Dapat ang isip ay puno lamang ng diwa ng espada. Kaya't naisip ko ito. Sinasabi kong maliwanag ang puso ng espada. Para lang magpapanggap. Bakit ka talaga nakaramdam ng pagkaintindi? Anak, tumayo ka na muna. Tanungin kita ng isang bagay. Dati ka na bang nagsubok ng talento sa espada? Nagsubok lang ako sa espiritu ko. Hindi pa ako nagsubok sa talento sa espada. Tiyak na ito ay isang nakakatakot na talento. Kung hindi, paano siya makakaunawa ng diwa ng espada sa maikling panahon? Nabigo si Li Shuangxi sa kanyang misyon. Maglalabas ng bagong misyon. Sa loob ng 10 araw. Hadlangan ang pagbuo ng diwa ng espada ng kanyang disipulo. Gantimpala sa tagumpay, katawang Diyos ng kataas-taasang hari. Nawawalang gantimpala sa pagkatalo. Kahit na nagkamali. Pero nasa loob pa rin ang katanggap-tanggap na saklaw. Ang iba pang dalawa, hindi naman. Pwedeng maging mga henyo, di ba? Master, huwag mag-alala. Aking disipulo. Tiyak na magsisikap sa pagsasanay. Iangat ang aking daang tuktok. Ay, huwag. Anong nangyari, guro? Ang taong nag-aaral ng espada ay pinaka nag-iingat sa pagiging nagmamadali. Guro. Nakapag-isip na ba kayong dalawa? Guro. Ako'y hangal. Hindi kasing galing ng kuya. Hanggang ngayon, wala pa rin akong ideya. Wala rin akong ideya. Ayos lang na wala kang ideya. Huwag kang matuto sa maling disipulo na mag-imagine. Huwag magmadali. Paano ka magmamadali sa pag-aaral? Huwag masyadong mag-alala. Lu Fengxiu. Alam ng lahat ng mga pangunahing pulo na tinanggap mo ang 3 walang kwentang disipulo. Hindi ko alam. Kumusta na ang kanilang pag-aaral? Mapapahiya si Wang Feng. Ang 3 disipulo ko ay hangal. Hindi pa rin nakakabuti sa pag-akyat sa Nasenso stage. Hi! Tingnan mo ang memory ko. Pinili ni Master Luo ang mga disipulo. Nakabase ito sa kapalaran. Hindi sa talento. Pero sa totoo lang, yung mga disipulo kong walang kwenta. Sa taong ito, meron ding 2 o 3 na nakalusob sa 5th layer ng key refining. Kahit papaano, makakapagpakita na tayo. Ethan, maganda yun. Mas lalong nakakainis ang aking disipulo na tamad. Pag ako ay umakyat sa langit, kayo pa rin ang naglalaro sa Nasenso stage. Sa oras na yun, sana ay maganda pa rin ang kalagayan ninyo. Ang ganda ng pananaw mo. Nabalitaan ko na noong nakaraang araw, ang iyong disipulo ay nagsusunog ng kahoy, medyo malakas ang ingay. Hindi kaya nag-aaral siya ng isang kasanayan sa pagputol ng kahoy. Pero huwag mawalan ng loob si Lu Feng. Tingnan mo ang aking disipulo na si Zhao Fei. Ay may karaniwang talento lang. Isa pa, mayroon siyang likas na kakayahan. 3 araw pa lang. Nakaabot na sa antas ng espada. Ano? 3 araw at nakaabot na sa antas ng espada. Ito ay isang pambihirang henyo. Saan ba? Kung hindi dahil sa akin, ang aking pangunahing estudyante. Naging ganap na ang talas ng espada. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatan na magyabang? Masyadong mapagpakumbaba si Ginoong Kang. Hindi tulad ng mga alagad ng iba. Sila ay likas na walang silbi. Huwag sabihin ang tungkol sa talas ng espada. Kahit na ang espada, hindi pa nila natutunan ng maayos. Huwag sana silang mawalan ng kontrol sa espada. Nasaktan ang sarili. Ay, Ginoong Wang Feng. Hindi dapat ganyan ang usapan. Sa kabila ng lahat, si Ginoong Luo Feng ngayong taon. Hindi nag-iisa. Hindi naman ito magiging tahimik. Dahil dito, mga Ginoong Pi, napakaganda ng pananaw sa sariling disipulo. Bakit hindi? Tayo ay tumaya. Ano sa tingin mo? Paano mo gustong tumaya? Hayaan mo akong maging ang pangunahing estudyante. Si Li Shuangxi, na makilala ka. Mga paraan ng 2 mataas na estudyante. Kung siya ay matatalo, ako, si Lorin, ay agad na magbibitiw sa posisyon ng pinuno. At pupunta sa Sword Peak para maglinis ng banyo sa loob ng 3 taon. Kung siya ay mananalo, kailangan lamang ni Pangulong Kang
Nagawin ito sa harap ng lahat ng mga disipulo ng sekta. Aminin mo na ang itinuro ni Dao Feng ay hindi isang walang kwentang landas. At si Wang Feng naman ay dapat humingi ng tawad para sa mga sinabi kanina. Sa akin, ang kanyang walang silbing estudyante. Ikaw. Kung ganoon ka naniniwala sa iyong disipulo, magsagawa tayo ng laban. Sige, simulan na natin. Bakit pa? Si Zhao ay nasa ikalawang antas ng key refinement. Si Li Shuangxi ay tiyak na talo na. Natalo niya ako sa baligtad na pagsasanay. Ay, ang braso ko. Impossible. Nawala ang basura sa ikalawang antas ng pagninilay. Anong nangyayari sa mundong ito? Kapalit. Paano ito posible? Basura lang. Si Zhao Fei ay tiyak na nagkamali lang ng sandali. Ang aking disipulo na si Xu Jiefeng ay may magandang kakayahan. Maaari bang hamunin ang disipulo ni Master Luo? Siyempre maaari. Susunod ay mula sa ilalim ni Master Wang. Xu Jiefeng. Labanan ang disipulo ni Master Luo. Li Shuangxi. Xu Shixiong, kaya mo yan. Siguradong mananalo si Xu Shixiong. Ang aking disipulo ay may karaniwang kakayahan. Ngunit sa ilalim ng aking pagtuturo, nakapagtagumpay siyang makalusot sa ikaapat na antas ng ki. Pasensya na at napatawa ko kayo. Si Xu Jiefeng ay nasa ikaapat na antas ng ki. Mahusay sa paggamit ng tubig. Ako ay nasa ika-6 na antas ng ki. Kaya niyang talunin siya. Sige, gawin mo na. Hindi mo alam ang iyong limitasyon. Si Li Shuangxi ay nakalusot lang sa swerte kay Zhao Fei. Tiiyak na paparusahan siya ni Senior Brother Xu. Isa siyang maliit na clone. Si Li Shuangxi ay hindi ba walang silbi? Paano siya nakapagpabagsak kay Xu Jiefeng sa isang galaw? 2 beses na panalo, hindi ba ito swerte lang? Baka naman may namiss akong henyo. Tulungan ninyong buhatin ang inyong kapatid na disiple. Ingatan ng mabuti. Opo, guro. Pangulong Kang. Nasaan ang mga henyo mong disipulo? Maliban kay Zhao Fei. Bakit hindi mo sila pinatawag para makipaghamo? Masama ang pakiramdam nila ngayon. Kaya hindi sila sasali. Oh. Ginoong Wang Feng. Yung mga magagaling mong estudyante. Hindi man lang ako pinapakita. Kakausap lang ni Wang Feng na. Magaling ang kakayahan ni Xu Jiefeng. Ngayon, mukhang talagang kailangan pang mag-ensayo ng mabuti. Ipinapahayag ko na ang kampiyon ng bagong henerasyon ngayon ay ang pangunahing estudyante ni Lu Feng, Li Shuangxi. Guro, hindi kita binigo sa iyong mga inaasahan. Sa pagkakataong ito, ako ang nanalo. Alam ng guro. Guro, nakuha ko ang kampyonato sa pagkakataong ito. Hindi ka ba masaya? Paano naman hindi? Maaari ba akong magsabi na hindi ako masaya? Kung ma-inlove ang batang ito sa espada, mawawalan na ako ng gantimpala sa misyon. Maganda ang ginawa mo sa pagkakataong ito. Ngunit hindi ka makakain ng mainit na tofu kung nagmamadali ka. Ano man ang gawin, dapat ay unti-unti. Huwag na huwag. Magsanay ng lihim. Kung hindi, maapektuhan ang iyong pundasyon. Ito ay mula sa guro. Sa susunod, hindi ako magmamadali. Kailangan munang ayusin ang sarili mong estado. Hindi. Ikaw, hindi mo kailangan masyadong ayusin. Kailangan mo lang na pumunta araw-araw at magdala ng panggatong pabalik. Ano pa ang ibang bagay? Huwag mo nang isipin. At huwag mo ring gawin. Guro, pupunta na ako ngayon para magputol ng kahoy. Kailangan lang makaraos sa mga araw na ito. Hindi makakaangat ang batang ito. Aking misyon ay makakamit ng buo. Guro. May mga bagay na dapat gawin ang nakatatandang kapatid. Ano ang dapat kong gawin? Tulungan mo ang iyong nakatatandang kapatid. Hatiin ang mga panggatong na ito sa 2. Ilagay ito sa tabi ng tambak ng panggatong. Kung may oras pa rin, sabay na rin nating magluto ng 3 pagkain sa isang araw. Master. Ikaw naman. May sugat ka sa katawan. Hindi makakilos ng maayos. Magpahinga muna ng ilang araw. Huwag mag-practice nitong mga araw na ito. Huwag gumalaw ng basta-basta. Baka magdulot ng mga komplikasyon. Guro. Ngayon, walang makakapag-ensayo ng lihim. May kailangan akong asikasuhin. Kayo na ang bahala dito. Huwag magdulot ng gulo. Gawin ninyo ang sinabi ko. Siguro. Laging mas mabilis ang pagputol.
Hindi ito nagiging mas mahirap kundi mas madali. Mahalaga ang bilis sa sining ng espada. Nakamit ko na ang ikasyam na antas ng pagninilay. Noong una, palagi kong iniisip na itaboy ang masamang apoy. Ngunit sa katunayan, nagputol ako ng kahoy ng maayos. Kahit nakapikit, kaya kong makilala. Ganon din ang apoy. Dapat kontrolin, hindi itaboy. Kapatid na guro. Nakagawa na ako ng breakthrough. Kapatid na guro. Naiintindihan ko na rin. Nakamali tayo sa guro. Kaya pala pinapagawa tayo ng panggugubat ng guro. Ito ay para matutunan natin ang ating pagkatao. Hintayin ang pagbabalik ng guro. Gusto kong humingi ng tawad ng harapan. Guro. Anong nangyari? Nakaunawa ako habang nag-igib ng kahoy. Ngayon ay nasa ikasyam na antas na ako ng pagninilay. Ikasyam. Guro. Nakaunawa rin ako habang nagpuputol ng kahoy. Ngayon ay nasa ikaapat na antas ng pagbuo ng enerhiya. Magputol ng puno at maghanda ng kahoy. Ano ang matutunan dito? Itong dalawang alagad. Ay talagang ayaw akong mabuhay. Guro. Hindi ka ba masyadong masaya? Wala. Kaya niyong lampasan. Masaya ako para sa inyo. Guro, nagawa ko ng maging bahagi ng aking katawan. Ang masamang apoy. Maaari ko na itong gamitin ng libre. Ayos, ayos. Pinakamalalang tao. Biglang naging fire mage. Diyos ko, naglalaro ka ba sa akin? Itong dalawang alagad. Bigla na lang nagkakaroon ng enlightenment at breakthrough. Hindi na ako makasabay. Mas mabuti pa si Yunya. Huwag nang magdulot ng abala. Guro, hanggang hindi ko natatanggal ang lason sa katawan ko. Hindi ako makakapag-ensayo. Nakatalaga akong maging walang silbi. Hindi ba't mas mabuti ito? Hindi dapat minamadali ang pag-ensayo. Hayaan lang itong mangyari ng natural. Kapag dumating na ang tamang panahon, natural na lang itong mangyayari. Pero halos gumaling na ang sugat ko. Gusto kong subukan mag-ensayo. Hindi pwede. Yung mga toxin sa katawan mo, hindi pa naalis ng husto. Hindi ka pwedeng mag-ensayo. Kung nababato ka, pumunta ka at tulungan ang mga disipulo sa paglalaba. Sanain ang iyong isipan. Guro, kung ganoon, magpapatuloy akong magputol ng kahoy. Huwag. Ikaw lang. Uminom ng tsaa, at magpahinga. Guro. Ang malinis na tubig ay nagiging maitim, tulad ng mga lason sa aking katawan. Ang kalinisan at karumihan ng tubig, yin at yang, lason at ang malabong taichay. Anong koneksyon nito? Ang taichay ay ang pagsasanib ng yin at yang. Ang linaw at dumi ng tubig ay ang pagbabago ng yang. Kung magagampanan mo lang ang balanse na ito, maaari mong mailabas ang mga toxin sa katawan. Naintindihan ko na. Pinapagawa sa akin ng master na maghugas ng damit. Ito ay para maunawaan ito. Kailangan kong sabihin sa kanya. Hindi ko siya binigo. Kailangan kong sabihin sa guro. Ang unang disipulo ay naunawaan ang espada. Ang pangalawang disipulo ay may kontrol sa apoy ng gintong uwak. Buti na lang andyan si Lin Yunya. May pag-asa pa sa gantimpala. Guro, nakagawa ko na. Hindi na ako walang silbi. Kakapuri ko lang sa kanya, biglang bumalik sa akin. Ito ay nakakapagod sa akin. Guro, bakit hindi ka masaya? Sabihin mo sa akin. Paano mo ito nalampasan? Guro, nang pinagawa mo akong maglaba, nakita kong nagbago ang tubig mula sa malinaw patungo sa maitim. Dito ko naunawaan ang daan ng yin at yang. Hindi na ako walang silbi. Talagang nababaliw na ako. Dapat ay marangya ang pagpapalaki sa mga babae. Naghugas ka ba ng damit? Guro. Guro, ito ay mainit na inihaw na manok. Para sa'yo, magulang. At may magandang babaeng anak na babae. Salamat na hindi ito sumabog. Kapatid na babae. Nalagpasan mo na. Nga. Naitanggal ko na ang mga lason sa katawan ko. Nasa ikalimang antas na ako ng paglinang ng enerhiya. Lahat ito ay salamat sa mga turo ng master. Kung hindi dahil sa mga aral niya, baka hindi ko na magagawang mag-practice sa buong buhay ko. Sa totoo lang, tama. Kung wala ang maestro, hindi ko kakayanin sa buong buhay ko. Ang masasamang apoy sa katawan ko. Ang kabutihang loob ng maestro sa paglikha muli. Pakibigay po ang pasasalamat ko, maestro. Kasalanan ito. Ito ang inyong kapalaran at pagkaunawa. Walang anuman. Ang utos ng guro ay kasing lalim ng dagat. Ngunit hindi siya nagmamayabang. Ang tinutukoy na banal.
Siguro ay ang guro na iyon. Hindi na kailangan ng maraming salita ng guro. Naiintindihan naming lahat. Ano ang naiintindihan ninyo? Ano pa ba ang dapat kong maintindihan? Salamat, Master. Hindi na masarap ang hita ng manok. Wala na ring lasa ang alak. Nungungulila si Master. Anong halaga ng mga nagawa natin? Maraming malalakas sa mundo ng cultivation. Pero nagmamayabang pa rin. Ang guro ay nagpapaalala sa atin na huwag maging mayabang. Magsisikap ako ng higit pa sa hinaharap upang hindi mabigo ang guro. Malalim na kahulugan ng guro. Naiintindihan na ng disipulo. Mangyaring huwag mag-alala, guro. Hindi kailanman magpapabaya ang disipulo dahil sa nakakuha ng ilang tagumpay at nagmamayabang. Sa hinaharap magsisikap pa talaga ako. Hindi ko bibigyan ang master ko. Naintindihan nila ang malalim kong ibig sabihin. Kanina pa ako napapailing. Kayo hindi nagsasanay. Halos mapupuno na ako sa galit. Kung talagang magpapakaseryoso ako sa pag-aaral, paano pa ako makakabuhay sa mundo ng mga espiritu? Maraming tao ang mahilig mag-imagine. Kailangan lang nilang itaboy ng malayo para hindi na sila masyadong mag-imagine na nakakaapekto sa pagtupad ko ng mga gawain. Pero si Zuking ay may apoy ng Golden Crow. Kung makatagpo ng kakaibang karanasan sa labas, kakain ng ilan. Mga bihirang bagay tulad ng apoy ng langit at apoy ng lupa. Tiyak na mabilis ang pag-unlad. Kailangan itong bantayan. Si Li Shuangxi at Lin Yunya. Kung wala ang aking gabay, sila'y mga ordinaryong tao. Hindi sila makakagawa ng anuman. Dobleng saya. Si Xiaoya. Kayo dalawa, naunawaan na ang inyong landas. Hindi na makabuluhan ang manatili sa bundok. Mas mabuti pang lumabas at makipagsapalaran. Upang mapalawak ang kaalaman. At maghanda para sa hinaharap. Guro, paalis na ba kayo sa amin? Masyado akong bobo. Pakiusap, bawiin niyo ang utos. Bodong bata. Paano ko naman kayang paalisin kayo? Pagsasanay. Hindi ito basta-basta. Kailangan munang makakita ng sapat na karanasan bago makamit ang ruro. Bakit hindi nag-aaral si Zuking? Bakit hindi siya nag-ensayo? Si Zuking ay hindi pa matatag ang kanyang talento sa alchemy. Kailangan niyang magretiro para palakasin ang kanyang kaalaman. Hindi pa siya dapat lumabas. Iba-iba ang talento ng tao sa pagsasanay. Kailangan ng angkop na pagtuturo upang kayo ay magtagumpay. Sa pagkakataong ito, magandang mag-practice. Huwag ninyong ikahiya ang ating sekta. Hindi ko alam kung kailan tayo aalis. Ang pagsasanay ay para sa kalagayan ng isip. Kung saan ka masaya, doon nakasalalay ang puso. Magsimula na tayo ngayon. Hindi ka pa ba mag-aaral? Inilabas ang misyon ng sistema. Pakiusap, tawagan ang disipulo. Sa loob ng 5 araw, sasali sa pambansang paligsahan sa paggawa ng danza. Kung si Zuking ay hindi makapasok sa top 3, gagawaran ng langit at lupa na nakalutang na tanggulan. Bigo ang misyon. Gantimpala, ang kasuotan ng mataas na popularidad na pambihirang kagamitan sa pagpapanggap. Langit at lupa na nakalutang na tanggulan. Maaaring umatake at magdepensa. Kung makuha niya, kaya kong biglang umakyat sa tuktok ng mundo. Tungkol naman sa mataas na aura mo. Medyo walang kwenta na yun. Walang kakayahan para magyabang. Kung mabibigo, mawawala ka agad sa social media. Anak, yung panlilinlang mo sa alchemy. Kamusta ang iyong pagsasanay kamakailan? Guro, kamakailan ay patuloy akong nagsasawata ng masamang apoy sa aking katawan. Wala pa akong oras upang matutunan. Ang alchemy na itinuro ninyo, mabuti na lang at wala pang oras. Ang kinatatakutan ko ay baka siya'y nakapasok na. Sa loob ng 5 araw, magkakaroon ng paligsahan sa paggawa ng gamot. Kailangan mong sumali. Huwag mag-alala, guro. Sisikapin ng iyong estudyante na mag-aral ng mabuti. Hindi kita bibigyan. Sa panahong ito, huwag kang magpapaakyat sa paggawa ng gamot. Guro, bakit ito? Hindi na kailangan ng maraming salita. Gawin mo ang dapat mong gawin. Basta huwag kang magtago-tago sa paggawa ng elixir. Sundin ko po ang utos. Matagal. Kaya pala guro, pinili kong pag-aralan ang dandao. Ito ang dahilan. Maraming proseso ang dandao. Kung mag-aaral ka nito, magiging limitado ka ng mga patakaran nito. At hindi niya pinag-aaralan. Kumpara sa pananaw na nasa labas, nakikita ang tunay na diwa ng pagpapaalkimya. Hangin at ulap. Hindi nakikita, walang anyo. Di ba't ito ang daan ng alchemy?
Nakamit ko na ang pagbubuo ng pundasyon. Alam ko na. Sa bawat salita at gawa ng master, tiyak na may malalim na kahulugan. Makinig ka sa guro. Siguradong tama iyon. Bukas ang paligsahan sa paglikha ng gamot. Kumuha ng pang. Sabihin mo sa guro. Bigyan siya ng sorpresa. Puno ng daan. Dinala ang disipulo ng personal. Noong nakaraang beses, nakakuha ng ika. Ngayon, gusto pang magpakitang gilas. Kasama ang disipulo. Para makakita ng mundo. Napakalaki ng kompetisyon. Isang disipulo lang si Ginoong Luo. Baka pwede kong hiramin ang sword peak. Ilan sa mga disipulo ang ibibigay mo sa'yo? Kahit papaano, magpakatatag ka. May tiwala ako sa aking mga disipulo. May tiwala ako. Guro, pagsisikapan ko ito. Gawin mo lang ang makakaya mo. Sige na. Xiao Ranlin-kun. Nalanyan Hong. Itong tatlong may pambihirang talento. Sino ang hindi? Nag-aral ng alchemy sa loob ng ilang taon. Si Zuki nga, kahit ang batayang pharmacology, hindi natutunan. Sadyang hindi ko siya pinapagsanay. Natatakot lang ako na siya ay magpadalos-dalos. Huwag naman talagang makipagpalaro para sa unang pwesto. Ang kumperensya ng paglikha ng gamot ay opisyal nang nagsimula, mangyaring dumating ang mga kalahok na disipulo. Ginoong Luo, iyong disipulo. Ito'y nakakabaliw. Bakit parang nakatayo lang at walang ginagawa? Walang tao sa Daopi. Hindi naman pwedeng magpadala ng tanga. Mahina ang performance ng disipulo. Pero ito ang mukha ng Daopi. Alam niya ang kanyang limitasyon. Itong tanga na disipulo. Talagang hindi alam kung paano magsimula. Kung alam ko lang, dapat niya ipasara sa Dao Feng. Hindi na niya papayagang magpahiya. Pero yung mata niya kanina, parang nangakong gusto niyang maging una. Tingnan mo siya. Baka hindi pa niya kayang magpasiklab ng Janfire. Tapos na si Dao Feng. Hindi siya natatakot na hindi marunong magluto ng pil. Ang kinakatakot niya ay marunong siya. Stable na ang floating tower ng langit at lupa. Naging pabor pa nga siya sa dalawang kalaban niya. Fire Spirit. Iyong Fire Spirit na nasa alamat. Pagpalain nawa tayo ng langit at ng Yun Tianzong. Nakuha ang apoy ng espiritu. Kaya nakuha na ang tiket ng alchemist. Sa hinaharap, ang mga dakilang alchemist ay makakapag-akyat ng mas mataas. Ang ibon ng apoy ay umaawit, ang tigre ay umuungal. Ang dragon ay umiikot, ang pagong ay nakatingala. Mga pattern ng elixir. Ito ay ang marka ng alchemy. Kung ang pagkontrol sa apoy ay para lamang buksan ang pintuan ng alchemist, ang pag-unawa sa marka ng alchemy ay tiyak na ang pinakamataas na antas sa daan ng alchemy. Ang ganitong tao, hanggat umaabot ang kanyang kakayahan, ito ay isang banal na pil. Maaari rin itong gawing pil. Ito ang maliit na mahal ko na nilinis ko. Naligtaan pa nga si Li Shuangxi. Kung alam ko lang na may talento siya sa alchemy, kahit ano pa ang sabihin ko, kukunin ko pa rin. Itong masamang disipulo. Anong ginagawa niya? Hindi siya hindi marunong magluto ng pil. Kailan niya maunawaan ang mga palamuting ng daan ng pil? Ang aking langit at lupa na nakalutang na tor. Nawala na. May mga talented na disipulo na nagkukunwaring malungkot. Malinaw na nagmamayabang ng tahimik. Eksperto sa pagpapanggap. Nagpapanggap na mailalim pa nga. Naging. Guro, hindi binigo ng disipulo ang tungkulin. Hindi ko pinahiya ang Dao Feng. Tama, magaling ang ginawa. Huwag mag-alala, guro. Magsisikap ang disipulo sa hinaharap. Liwanag ng daan. Puno ng luo. Binabati kita. Nakatanggap ka ng pambihirang henyo. Mukhang ang daan ay mabilis na magiging higit sa iba pang mga daan at magiging nangunguna sa lahat. Sobra naman ang sinabi ni Puno ng Hong. Walang kwentang disipulo ang naitayo. Ang landas sa hinaharap ay mahaba pa. Masyadong mapagpakumbaba si Ginoong Luo. Kung si Zuking ay maituturing na walang kwentang disipulo, wala nang mabuting disipulo sa mundo. Ginoong Hong, kung walang ibang bagay, gusto ko munang bumalik at magpahinga. Sandali lang, Pangulong Luo. Sa totoo lang, may isang pakiusap ako. Gusto kong ipasa si Zuking. Sa ilalim ng aking pangangalaga, mas angkop siya sa peak ng alchemy. Salamat sa magandang intensyon, Pangulong Hong. Isang araw na guro. Maging isang ama sa buong buhay. Sa buong buhay ko, si Zuking, hindi kailanman magpapalit ng panig.
Master. Ibigay. Sa inyo. Hindi ba't magpa-practice kayo? Tapos na kami sa practice. Agad akong nagmadali para hanapin ka. Nasa isip ko ang inyong kabutihan. Dala ko pa ang paborito mong puting manok. Napaka-marespeto namin. Hindi mo naman kami sisisihin, di ba? Aba. Pundasyon ng pagkakaalam. 2 disipulo nitong mga nakaraang araw. Ano ang nangyari talaga? Ikwento nyo ang mga karanasan nyo. Ganun lang. Hinabol namin ang mga tulisan papasok sa yungib. Nang maglaon, natuklasan ang gatas mula sa gitna ng lupa. Matapos inumin ito, nakapag-level up kami. Paglabas, nakapulot kami ng kayamanan. Ang trato sa pangunahing tauhan. Ibig sabihin, pareho tayong mga alagad, ay may potensyal na maging pangunahing tauhan. Mas mabuti pang ilagay sila sa tabi ko para sa kaligtasan. Basta't nasa tabi ko sila, kailangan ko lang mag-ingat ng kaunti at magbantay. Naalala ko, hindi rin nila kayang magdala ng malalaking alon. Inilabas ang mga side quest ng sistema. Sa loob ng 10 araw, taunang paligsahan ng mga disipulo sa sekta, labanan ng kamao, espada at alchemy. Mas huli ang ranggo ng disipulo ng host, mas marami ang gantimpala. Ang tiyak na gantimpala ay nakadepende sa resulta ng laban. Mayroon na namang misyon. Wala na ang Tower of the Divine King. Kailangan nating makuha ang gantimpala sa pagkakataong ito. Kailangan nating mag-isip ng paraan. Nakakatuwang makita kayong umuusad. Natutuwa ako para sa inyo. Ngunit ang karunungan ay walang hanggan. Walang katapusang daan. Huwag kailanman magpakasaya sa kayabangan. Kailangan mong malaman na may mas mataas pa sa tao. May langit pang mas mataas. Kayo. Makinig ng mabuti sa mga turo ng guro. Zhou King. Mula ngayon, araw-araw mong sasalangin ang espada ng 100,000 beses. Huwag kang titigil hanggat hindi mo nakukuha ang dami. Naintindihan mo ba? Opo, mungkahi. Li Shuangxi, mag-ensayo ka ng 1 set ng kamao araw-araw. Hanggang sa hindi mo na kaya pang mag-ensayo. Magaling ang kalakalan ng espada. Hindi ibig sabihin na mataas ang kakayahan. Eksperto sa boxing. Para makuha ang kabuuan. Tandaan mo na si Master Sixiaoya. Simula ngayon, ikaw, matuto ng alchemy. Ito ay guro. Isang paligsahan na ibinigay ng sistema. Hindi ba't mayroon ng alchemical martial arts at mga espada? Sa oras na iyon, hayaan ang 3 disipulo na lumahok sa mga larangan na hindi nila forte. Darating ang gantimpala. Hindi magtatagal. Walang itinakdang sistema kung aling disipulo ang dapat sumali sa anong paligsahan. Guro, kapatid, ito ay pag-unawa sa daan. Ang kakayahan ng estudyanteng ito na umunawa. Bakit sobrang kahanga-hanga? 3 araw pa lang ito, at nakapag-unawa na ng antas ng tao. Salamat sa iyong mga aral, guro. Ang paraan ng guro ay talagang kakaiba. Ang paraan ng guro ay napaka-epektibo. Sino ang makakapag-isip? Punuin ang lakas ng katawan. Ito ang pinakamainam na paraan para maunawaan ang daan. Magaling ang ginawa mo. Hindi na sayang ang lahat ng pagsisikap ko bilang guro. Mga walang kwentang turo. Sa totoo lang, ang gusto ko sana ay mapahinto kayo sa pag-usad. Binabati kita, junior brother. Congratulations, senior brother. Senior brother and sister. The master's method is very effective. Squeeze out all potential. Only then can we catch the inspiration from the void. You might as well give it TT Ursay. Master. The disciple has some insights. Gusto kong bumalik at magpatibay muli. CJ. Pagsamantalahan ang pinakamataas na potensyal. Mamatay at muling mabuhay. Naiintindihan ko na. Ito ang daan patungo sa masusing pag-unawa. Muli na namang nakapag-unawa ang 2 ito. Nagsasakripisyo ang iba nang hindi kayang makuha. Sila ay naglalaba at sa isang peklat ng espada. Ako ang tunay na bida ng aklat na ito. Mahirap ang sinikap ng guro kung hindi dahil sa paalala ng kapatid. Paano ko makikita ang mga detalye? Mga salita ng guro, talagang mga katotohanan sa pagsasanay. Bawat salita at kilos ay may malalim na kahulugan. Maaari bang sabihin ito? Tama nga, araw-araw ako nagsusulat ng mga klasikong kasabihan ng guro. 3 beses sa isang araw ay sinisiyasat ko ang aking sarili. Tuwing pinapanood ko, may mga karagdagang natutunan. Talaga bang may natutunan akong magturo? Kakaibang talino ng isang henyo. Hindi pwede.
Kailangan kong bumaba. Ang lugar na ito sa Daofeng. Kung maghihintay pa ako, mababaliw ako. Kayong dalawa. Maglakad-lakad ako sa bundok kasama ang guro. Siya ang master. Balak ko sanang pumunta mag-isa. Pero tatlong magkakapatid na magkaklase ang nanatili sa bundok. Baka makapagpalitan pa sila ng mga hindi pangkaraniwang bagay. Maganda na may dala. Para makita rin ang mga kalakasan at kahinaan ng dalawang disipulo. Patayin. Tingnan mo sa likod. Mahal na bayani, tulungan mo ako. May mga tulisan pa sa teritoryo ng Chen Yun-set. Matapang talaga sila. Kayo dalawa, tumulong kayo. CJ. Masakit ang sugat. Mabilis, umalis na. Maraming salamat sa inyong dalawa sa pagtulong sa akin. Ang pagligtas ng buhay ay mas mahalaga kaysa sa 7 palapag na templo. Walang anuman. Kami bilang mga nag-aaral ng espiritu, dapat naming labanan ang mga malakas at tulungan ang mga mahihina. Mga ganitong maliit na bagay ay hindi na kailangang ikahiya. Binabati kita, host. Kumuha ng pansamantalang gawain ang pagkuha ng basura na disipulo. Ang misyon na ito ay pansamantalang inilabas. Ang takdang panahon ay kalahating oras. Kapag nagtagumpay, ang gantimpala ay malaking tagumpay. Dakilang banal na katawan. Dapat ay kunin ang mga walang kakayahang basura. Nabigo ang misyon. Kung hindi ka kumuha ng mga disipulo, hindi muna magbubukas ang sistema. Ipapatupad ang 3 buwang suspensyon. Guro, maawa po kayo, tanggapin ninyo akong disipulo. Anong pangalan mo? Ang pangalan ko ay Huang Fuki. Kakulangan sa kakayahan. Walang kasanayan. Sapat lang para sa pamantayan ng pagtanggap ng alagad. Ngunit malayo pa sa pagiging ganap na basura. Marami pang pagkakaiba. Gusto mong maging alagad ko? Nga, ang alagad ay taimtim na naghahangad ng pagkakataon sa pagka-Diyos. Mahabang paglalakbay. Para lamang sa paghahanap ng daan. Ang puso sa paghahanap ng daan ay tapat. Naway maawa ang guro. Ihandog ang kaalaman sa pagbuo ng espiritu. Napakatatag ng puso sa daan. Ano ang dapat gawin kung masipag ngunit kulang? Kailangan ng mga walang saysay na bagay. Palayasin siya. Tama nga. Xiao Yao Yu. Mahirap intindihin at parang malalim pa. Perpekto. May tinuturuan akong disipulo. Hindi tinitingnan ang kwalifikasyon. Hindi rin tinitingnan ang pinagmulan. Tanging tingnan ang ugnayan. Mayroon akong isang pamamaraan ng Diyos. Makinig ka sa sinasabi ko. Kung maunawaan mo ito, iyon ay may ugnayan. Kung hindi mo maunawaan, ito ay nagpapakita na may ugnayan ngunit walang kapalaran. Pakiusap, guro, ituro mo sa akin ang pamamaraan. May isda sa biming. Ang pangalan nito ay Kun. Ang laki ng Kun ay hindi alam kung ilang libong milya. Nagiging ibon. Ang pangalan nito ay Peng. Ang likod ng Peng ay hindi alam kung ilang libong milya. Nagagalit at lumilipad. Ang mga pakpak nito ay parang ulap na nakabitin sa langit. Guro, itong binatilyo ay kayang makaunawa ng mga lihim ng Diyos sa isang iglap. Nagpapanggap lang ako eh. At nakapaglabas ng pambihirang henyo. Itong binatilyo ay talagang walang katulad. Rizal ng hangin. Bihira kang makita. Ang gusto ko ay isang walang kwentang tao. Ay, Maest, bakit ka aalis? May dahilan ang Maeste. Sumunod ka na agad. Maeste, sandali lang. Mahirap ang aking disipulo. Ang mga teknik na itinuro ng guro ay kaya ko lamang maunawaan ng kaunti. Mangyaring bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, guro. Kapag narinig ang Xiao Yao Yu, matututo na akong sumakay sa hangin. Ito ay tinatawag na kahangalan. Kung mayroong henyo sa mundo, ang batang ito ang pinakamataas na antas. Ang kailangan ko ay isang walang silbi. Nananawagan ako sa guro na maawa. Iwanan mo ang disipulo sa iyong tabi. Tiyak na, maghahain ng tsaa at tubig para sa guro. Hindi ba't ito ay kapalaran? Matagal na silang umalis. Walang sinuman ang aking nakatagpo. Talagang gusto mong maging disipulo ko. Maging disipulo ko. Pero kailangan mong magtiis ng maraming hirap. Ang disipulo ay tapat sa landas. Hindi natatakot sa hirap. Kung ganoon, tatanggapin kita bilang ika-4 na disipulo ng Daofeng. Salamat, guro. Akala ko ang master ay para subukin si 4th disciple. Tunay ngang kakaiba ang master sa paggawa ng bagay. Para lang mag-eksamen. Ayaw ko lang maputol ng sistema. Itong 2 disipulo
Napaka-advanced ng kanilang kakayahan sa pag-iisip. Master, gusto kong bumalik sa kwarto para mag-practice. Master, gusto ko rin mag-practice. Anak, magpursige ka. Ngunit sa aming sekta, ang pagtuturo ay tungkol sa paglinis ng puso sa mundong ito. Ito ay tungkol sa mga bagay sa mundo. Hindi makasabay ang kalooban. Kahit pamamatay sa pag-iwas, walang saysay. Sa paglalakbay na ito, nagsasalita kayo bilang mga ordinaryong tao. Huwag pag-usapan ang tungkol sa pagsasanay. Itong dalawang ito, ang kanilang kakayahan ay labis na kahanga-hanga. Dapat ba akong mabuhay pa? Kumain na tayo. Sabi ng guro, hindi dapat magpakasakit sa pagsasanay. Kailangan ayusin ang puso sa mundong ito. Paano ba talagang gawin iyon? Tiyak na may malalim na ibig sabihin ang sinasabi ng guro. Pero hindi ko maintindihan ng lubusan. Puso. Mahal kong maliit. Ang paglinis ng puso ay parang paghugas ng dumi sa pilak. Inilantad ng guro ang huwad na manghula. Naglalaro ng inuman at pagsusugal. Di ba't sumusunod lang tayo sa ating tunay na puso? Ang pag-unawa sa tunay na sarili ay ang daan. Ang guro ay basta na lang nagbigay ng payo at naipaliwanag na. Talagang karapat-dapat ang guro sa kanyang katayuan. Basta nagbigay ng ilang salita, ay nakapagpabago na sa amin. Siguradong nag-aalala ang dalawang ito. Dahil sa hindi makapag-aral, kaya't hindi makatulog. Talagang epektibo ang aking paraan. Kapag natalo nila sa malaking paligsahan ng pamanang sekta, siguradong ikatutuwa si Master ng sobra. Huwag muna nating pag-usapan ang tungkol sa pag-anga. Bigyan si Master ng isang malaking sorpresa. Si Master at ang mga senior disciple. Anong ikinagagalak nila ng lihim? Leader ng Lu Feng. Walang mata ang espada at ang sabre. Mahirap na mahirap si Dao Feng. Nakapag-recruit ng 3 mahalagang disipulo. Kung masaktan ka sa laban, maging nag-iisa ka na naman. Itong dalawang cute na ito, hindi ba sila ang nakaraan? Nang ilang siglo na ang nakalipas, may alitan ba sila? Bakit pa nila minamaliit lagi? Puno ng luo. Ang disipulo mong ito ay may talento. Ngunit ngayon ay malaking kompetisyon ng sekta. Hindi ito basta-basta lamang. Maaari ka pang umatras ngayon. Kung sakaling matalo ang disipulo sa laban at mamatay, wala nang magdadala sa iyong kabaong kapag ikaw ay namatay. Isipin mo, talagang nakakalungkot. Huwag masyadong bigyan ng pressure ang sarili mo. Gawin mo lang ang makakaya mo. Kung hindi mo kaya, tanggapin mo na. Huwag mag-alala, guro. Sisikapin ng iyong disipulo na ipagmalaki ka. Kaunti lang ang tao sa Daofeng. Pero tayong 3 ay magtutulungan. Makakapagtaguyod ng isang mundo. Alaynan. Mga ignorante. Kaya pang magtaguyod ng isang mundo. Ngayon ay ang larangan ng mga disipulo ng loob. Kayong 3, mag-aral pa kayo ng 10 taon o higit pa. Walang silbi ang guro. Ang mga disipulo ay mga hangal din. Sobrang mayabang. Sila ang mga disipulong itinuro mo. Talagang nakakabigo. Mga nag-aaral, huwag masyadong alalahanin ang tingin ng iba. Gawin mo lang ang iyong makakaya. Walang pangangailangan para sa labanan ng mga karaniwang tao. Mas lalo tayong dapat ipaglaban ang mukha ng guro natin. Habang siya ay nagmamalasakit sa atin. Ginoong Luo. Maikli pa ang karanasan ng 3 estudyante mo. Huwag mong asahang makakakuha sila ng mataas na ranggo. Matandang kang. Baka naman kung magsikap sila. Makapasok pa sila sa unang daan. Mga munting cute na ito. Kapag hindi nila ako nakagat buong araw, hindi sila magiging komportable. Hindi naman nila asawa. Nakautos na ako sa mga disipulo ko. Kapag nakatagpo sila ng disipulo ni Dao Feng, magpapakita sila ng mas malaking awa. Ganito kamahal ni Wang Fengzhu. Nakapagpasalamat na ako. Hindi niya naintindihan ang pangungutya. Ginoong Luo. Ang aking disipulo na si Chen Qi ay nakatagpo ng iyong disipulo. Magaling ang disipulo ni Wang Gang. Siguradong makakapigil ang 3 disipulo ko. Darating na ang mahalagang kayamanan. Ito ang resulta ng pagkuha mo, para saktan ang aking estudyante. 3 lang sila. Ang iba ay nagkaisa. Bakit hindi pa sila nagkawatak-watak?
Kung magpapatuloy ito, makakaakyat sila. Bumababa ang gantimpala. Natakot silang mapahiya. Walang tutulong sa akin. Panginoon. Sana makatagpo sila ng tunay na disipulo. Tapos na ang premyo. Dao Feng Li Shuangxi. Zhou King. Lin Yunya. Pumasok sa top 100. Tapos na. Talagang nakapasok sila. Panginoon Luo. Ang pangunahing disipulo na pumasok sa top 100 ay swerte. Susunod, hindi na sigurado ang swerte. Kailangan mo pa bang sabihin para maibalik? Lumampas na ang pag-aalala ni Kang Feng. Siguro sa palagay ni Luo Feng, na kaya nilang makapasok sa kompetisyon ng promosyon. Na sobrang bored si Kang Feng, mas maganda pang alagaan niya ang kanyang mga disipulo. Kahit na nahirapan siyang mag-alaga ng 3 disipulo, kung mapapatay sila sa palabas, ang mga tao ay kusang nagbigay ng itim na buhok. Ang sama naman ng loob. Yung matandang ito ay palaging nanlilinlang ng tao. Lahat ng 100 tao ay mga batikang eksperto na. Maganda na rin na nakakuha ang mga disipulo ng ikalawang gantimpala. Hindi kaya, talaga bang makakapasok ang 3 ito sa paligsahan? Parang sugalan ko lang ito. Ang iba umaasang mananalo si Ma. Ako naman umaasang tumakbo ang sarili kong kabayo. Wala ng first prize. Wala na rin second prize. Malalagot na ang gantimpala ng sistema. Pero pasok lang naman sa qualifying race. Tingnan mo naman ang ugali mo. Talaga bang, akala mo ang iyong mga disipulo ay makakapasok sa top 10? Guro, hindi kami nagbigay ng kahihiyan sa iyo, 3 disipulo. Sana nga ay nagbigay kayo ng kahihiyan. Walang gantimpala sa kahihiyan. Kailangan pang magpanggap na matalino. It's it, ayos lang. Magaling ang ginawa mo. Pero pinalad lang na umabot. Hindi man lang nakapasok sa top 10. Ito ba ay dapat ipagdiwang? Wala ka pang karanasan sa mundo. Si Pangulong Kang ay isang malaking tao. Siyempre, hindi tayo makakapantay sa kanya. Ngunit, papasok tayo sa Shenxi. May tiwala pa rin tayo. Ang Shenzhen Peak ay ang pinakamataas na bundok. Kung hindi makapasok ang disipulo sa top 10, baka pagtawanan pa siya. Mga ignorante. Kaya nilang magyabang sa ganitong tagumpay. Walang galang sa mga nakatatanda. Ngayon, papatayin kita. Walang makakagawa ng anuman. Nag-aalala si Kang Fengzu para sa kanyang mga disipulo. Baka hindi nila kayanin ang mga disipulo ng Dao Feng. Normal lang na mag-alis ng hadlang ng maaga. Noong mga nakaraang taon, ang mga disipulo sa Shen Jian Feng, na nasa top 10, ay ganyan ang paraan nila. Talagang nakakagulat. Nakapasok sa kompetisyon. Lahat ng ito ay pinagtutuunan ng pansin ng mga sekta. Hindi ako naniniwala. Nagagawin niya ang ganun sa harap ng maraming tao. Batang yun. Saring mamaya. Saka na lang natin pag-usapan. Hindi ako makakilos. Pero makakagawa ang aking disipulo. Sheng Hua Kong talim ng espada. Nakakita ng disipulo ng Dao Feng. Ibuhos ang lahat ng lakas. Walang awa sa pagpatay. Swerte mong nakatagpo ka sa akin. Bigyan kita ng 2 taon. Marahil makakakuha ka ng unang pwesto sa malaking kompetisyon. Ngunit hindi mo dapat ininsulto ang guro ko. Ngunit nagbago ang isip ko. Mas masaya pang sirain ang isang henyo na may maliit na kakayahan sa espada, kaysa patayin ka. Sa ganitong paraan, kailangan ko pang pasalamatan ka. Ha 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 ha. Dapat akong magpasalamat sa iyo. Sira ang ulo. Parang pinutol ang isang blooming na napakagandang bulaklak. Nakakabigla. Talaga. Hindi natatakot ang mga disipulo ng Dao Feng sa sinuman. Kahit na mag-aral pa siya ng 10 taon. Wala akong takot. Ang Dao Peak ang huli sa ranggo. Hindi sila karapat dapat makipaglaban sa Sword Peak. Kapag naubos na ang swerte, tiyak na matatalo. Medyo interesante ah. Pero ganun lang. Mga disipulo ng Dao Peak, hindi kailanman nagsasabi ng salitang talo. Tanggapin mo ang isang saksak ng iyong ina-espada. Ang antas na pundasyon ko ay kayang labanan ang antas mo. Tapos na ang warming up. Dapat nang matapos ang palabas. May dala akong espada ng pagpatay sa mga demonyo. Nakuha ko ito mula sa mga paglalakbay ng pinakamataas na lakas at liwanag. Hindi ko pa ito ipinakita sa sinuman. Mamamatay ka sa ilalim ng espada na ito, sa ilalim ng huwangkuan. Karapat dapat din akong maging mapagmalaki. Mayroon akong isang espada. Tinatawag itong espadang tagapagbantay. Nakuha ko lang ito nang hindi inaasahan. Pakiusap, turuan mo ako.
Paano ito posible? Ako ang pinakanatatanging disipulo ng dambana ng banal na espada. Nanalo ang disipulo ng Dao Feng. Yan ang unang antas ng pundasyon. Pinuno kong Feng. Ito ka na, yung taong naghanap para hadlangan ang aking disipulo. Walang silbi. Pinuno Luo Feng, huwag kang magyayabang. Isa lang ang nanalo, may dalawa pang laban. Mayroon pa kaming dalawa. Ikalawang panalo. Dao Feng Lin yun niya. Ikatlong panalo. Dao Feng Zuking. Master, nanalo na tayo lahat. Master, nakapasok na tayo sa ikatlong round. Itong tatlong batang ito nanalo sa laban. Pwede ko bang palitan ang honey wine sa ilalim ng kama ko? Guro, nanalo kami lahat. Guro, nakapasok kami sa ikatlong round. Dati, hindi kami makapasok sa top 100. Bakit bigla na lang kami naging ganito kagaling? Itinuro ng guro ang paglinang ng puso sa mundong ito. Noong araw na iyon, bumalik kami sa inn. Hindi ko maisip kung paano. Hindi ko akalain na nagtagumpay na kami sa pagbuo ng puso ng daan. Guro, talagang may matalas kang mata. Wala akong ginagawa. Bakit ka nagsasalita ng tungkol sa paglinang ng puso sa makulay na mundo? Ngayon, lumalabas na ang aking landas. Ikaw na nag-iinit ng elixir. Bakit ka nakikisali sa gulo? Guro. Noong nakaraan, naunawaan ko ang malalim na estado. Matapos ang pagpapatibay, sariling likha na tanong na espada siyam na estilo. Akala ko tutulungan ko ang mga senior at junior disciples ko. Bigyan sila ng dagdag na tulong. Sa isang iglap, nakarating na ako sa mas mataas na antas. Ang mga alchemist ay pumunta na sa duelo. Magpapalit na ba ang Dao Peak sa isang martial arts school? Sa isang iglap, nakarating na sa mas mataas na antas. Nakakainis na talaga. 10,000 disipulo ng sekta. Mukhang kayo ay nandito para makisali. Habang tumatakbo, nanalo na. Ngayon, hindi ko tiningnan ang kalendaryo. Sinasabi na ang Dao Feng ay papasok sa top 10. Nakatayo ako at nahihirapan. Huwag hayaan na maalala ni Lorin ito. Nagpapatuloy ang laban. Si Li Shuangxi ay pumasok sa Final Four. Si Lin Yun niya ay nakipaglaban kay Zhu Qing. Si Zhu Qing ay kusang sumuko. Sa huli, si Li Shuangxi ang nagwagi. Si Lin Yun niya ay nagkampiyon. Si Zhu Qing ay pang-apat. 3 tao mula kay Dao Feng. Nakuha ang 3 pwesto sa unang 6. Kapatid na babae. Tinatanggap ko ang pagkatalo. Walang problema kahit walang gantimpala. Maganda ang samahan ng guro at estudyante. Sila'y masunurin at magalang. Maaari nang ituring na mabuting bata. Mga kapwa ko estudyante. Mga resulta ngayon. Lahat ay dahil sa pagtuturo ni Guro Lorin. Sandali. Ano ang ginagawa nila? Mga kapwa-disipulo. Ngayon ay ang resulta. Lahat ay dahil sa pagtuturo ni Guro Lorin. Bawat araw ay nagluluto si Guro ng mga herbal na pagkain para sa amin. Nagtatagal ng gabi sa pagbabago ng mga pamamaraan. Sabi ng guro, hindi kailangan ng magarbong galaw sa espada. Sapat ng may puso. Ganito nagmula ang aking siyam na galaw. Kaka-excite lang tapos ganito pa. Kung alam ko lang, hindi ko sila papag-aralin. May pasasalamat na pahayag na. Itong 3 halimaw. Sobrang swerte ni Lorin. Sige na nga. Masaya na sila, okay na yun. Maist? Hindi namin kayo pinahiya. Alaynan, magaling ang ginawa ninyo. Maist? Susunod na paligsahan sa pag-ukit ng pil. Zhu Qing, makatutulong na muling ipagmalaki ang Dao Feng. May tiwala ka ba? Sa laban na ito, may tiwala ka bang mananalo? Guro, bagaman nakuha na ng disipulo ang apoy ng elixir. Naunawaan ang mga daawen, pero kulang sa mga kaukulang materyales. Pinakamataas na mag-practice ng isang uri ng dan. Baka hindi ako makalabas sa anino. Gawin ko na lang ang makakaya ko. Huwag masyadong mag-alala. Itinataas na master ko ang loob ko. Kahit walang magagandang materyales, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Hindi dapat mabigo ang guro. Zhu Qing. Ito ang aming nahanap sa kuweba. Na, mga libong taon nagatas ng lupa. Nakaipon ng kalahating bote. Para gamitin mo sa paglikha ng elixir. Dapat manalo ka. Ito. Mukha ni Dao Feng. Mukha ng master. Nasa iyo na ang bahala. Kapatid na senior at junior. Huwag kayong mag-alala. Siguradong hindi ko kayo bibiguin. Sa tingin ko, talo na tayo ngayon, di ba? Kapag walang magandang material, hindi ka mananalo.
Dapat sa pagkakataong ito, ako ang mananalo ng grand prize. Sa paligsahan sa paglikha ng elixir na yun, ang pangalawang lugar ay si Zhu King mula sa Fengshao. Ang kanyang nilikhang elixir ay isang pang-apat na klase na perpekto. Kagagaling lang niyang sabihin na hindi siya sigurado. Hindi niya ba ako niloloko? Hindi ako magmamaliit. Guro, hindi ito ang senior o junior kong kapatid. Noong huling paglalakbay, binilhan mo ako ng ilang gatas sa lupa. Doon lang ako nangahas. Subok sa ikatlong antas, malaki ang tagumpay. Guro, maaari nating ilabas ang pinakamahalagang bagay na meron tayo. Kailangan mo kaming bayaran. Bayaran ng malaking kalokohan. Wala na ang gantimpala na inaasahan ko. Kailangan ko pang gumastos. Anong klaseng katarungan ito? Congratulations, Pangulong Luo. Kung hindi lalampas ng 10 taon, tiyak na aangat si Dao Feng. Wang Feng, huwag kang magyabang. Lahat kami ay mga disiplinang nagsisikap. Wala akong kinalaman dyan. Luo Feng, may magandang karanasan ka bang maibabahagi? Para naman matulungan namin, wala naman akong karanasan. Sila lahat iyon. Nagkamali ang isip nila tungkol sa ibig kong sabihin. Hindi ako makapaniwala. Ang disiplinang ito ay may pagpapahalaga. Hindi ko naman tinuruan ng marami. Wala akong kinalaman dito. Mga pinuno ng mga pulo. Kung wala namang ibang bagay, dinala ko na ang aking disipulo pabalik sa Daopi. Kapatid na disipulo. Ang pahayag na Jupeng ay O. At Julie ay Suk. O ay hiwalay sa tubig at nabubuhay. Suk ay hiwalay sa apoy at namamatay. Ano ang ibig sabihin nito? Itong Jupeng, ito ay isang mutant na ibon. Nakakalipad lang, hindi tumatakbo. Napakabihirang manatili sa madilim na lugar. Ang mga itlog na inilalabas nito ay mga talaba. Ayaw ng talaba na mabasa. Ngunit kailangan nito ng tubig para mapisa. Siya ay isang apoy na espiritu. Takot sa malamig. May isang kwento dito. Mga nakababatang disipulo. Anong ginagawa ninyo? Kapatid na lalaki, nag-aaral kami ng kwento. Nakakita ako ng isang napakalaking lihim. Kanina umaga, naghatid ako ng pagkain kay guro. Nakita ko siya. Naunawaan din ang walang kapantay na daan. Anong lihim? Magsalita ka na. Tungkol sa guro. Nakita ko ang guro. At saka naunawaan ko. Ang pagsasama ng diwa, enerhiya at espiritu. Nag-iisip tungkol sa itsura ng guro. Kayang maglabas ng 10 beses na lakas. 10 beses, sobrang lakas. Mayroon bang mga side effect? Sabi ng daosang. Lahat ng bagay ay may dalawang mukha. Wala. Pagkatapos gamitin, mas naging alerto ang isipan. Habang ginagamit, lalong gumaganda. Ano ang hitsura ng walang hanggan na pagmumuni-muni? Ito ay ang posisyon ng guro habang nagmumuni-muni. Ito ang kanyang anyo. Hindi pwede. Hindi natin maabot. Ang diwa ng guro. Nakuha ko ang kaalaman mula sa pagmamasid sa anyo ng guro. Dahil dito ko naunawaan. Kayo, kailangan ninyong panoorin ang diwa ni Master. Kaya pupunta tayo ulit para panoorin si Master. Tanging sa panonood kay Master. May intindihan natin. Mag-usap muna tayo. Kung kailan tayo pupunta. Guro, kaninang umaga. Pinayagan tayong magbasa ng mga sutra dito. Kung sabay-sabay tayong pupunta, tiyak na mapapagalitan tayo. Alaynan. Saan na ang maliit na disipulo? Mas pamilyar ka sa daan, ikaw na ang pumunta. Baka masyadong. Ay, hindi naman. Sige na. Huwag mag-alala. Tutulungan ka namin. Laging ibinibigay ako ng guro kay ikalawang nakababatang kapatid. Para lang makausap ako. Tiyak na hindi pa sapat ang aking pag-unawa sa malayang paglalakbay. Mahina ang talento. Tiyak na mapapansin ako ng guro. Luma ng matandang puno kung saan nakatira si Master. Sabi ni second senior brother. Palagi siyang nandito, umiinom at natutulog.
Ang aura ni Master. Parang malinaw na tubig o isang buhawi. Ito ang estado ng pananaw na hindi nakikita ang bundok bilang bundok. Ako ang may kontrol sa aking kapalaran, hindi ang langit. Bakit ang bilis ng takbo nito? Ito ay labag sa kalikasan. Mga nakatatandang kapatid, nandito na ako. Ano ito? Ang bango. Ito ay espesyal na produkto na ipinaabot ng aking ama. Sa loob nito, mayroong mga aprikot na paborito mo, ate. Kamusta? May natutunan ka ba sa pagmamasid sa guro? Naintindihan ko ang anyo ng Diyos. Nakatayo ng matatag, yung may mga bituin sa paligid. Anyo ng Diyos. Iyan ay para lamang sa mga nasa estado ng pagbabago. Sige, pupunta rin ako. Pangitain ng kayabangan at ng mga bihasang tao. Kaya nilang gumawa ng napakarami, ng mga makulay na simbolo. Ngunit kahit isang batong 3 gramo, hindi nila mailipat. Ang guro ay nag-evolve ng mundo. Mga sinaunang Diyos at demonyo na nagwawasak ng mundo. Larawan ng siklo ng buhay at kamatayan. Ito ay tanda ng siklo ng buhay at kamatayan. Kung maunawaan mo ng lubusan, magiging makapangyarihan sa paghawak ng yin at yang. Pumunta ka sa likod na bundok kasama ang master. Anong napagtanto mo? Natutunan ko ang tatak ng yin at yang. Nagtatransform ang guro ng mundo at oras. Nakita ko ang tanawin ng siklo ng buhay at kamatayan. May lumitaw na tatak sa aking isipan. Tatak ng yin at yang. Iyon ay makapangyarihan sa paghawak ng yin at yang. Isang makalangit na kakayahan na laban sa langit. Sobrang astig ng guro. Noong una, hindi man lang tayo makapasok sa mga pangunahing kasanayan. Ngayon, nakakakuha tayo ng ganitong mataas na kakayahan. Ngunit sa tingin ko, medyo kakaiba ang guro. Kakaiba. Alainan, saan ang kakaiba? Ang guro ay kayang baguhin ang mundo. Ang kanyang kakayahan ay katumbas ng sinaunang Diyos ng demonyo. Ngunit bakit? Nanatili sa Tianyunzong bilang punong guro ng Daofeng. Punong guro ng Tianyunzong ay hindi lampas sa panahon ng Yuanying. Hindi siya karapat-dapat na magdala ng kanyang sapatos. Tama nga ang sinabi ng junior sister. Narinig ko na may ilang mga mataas na tao na sadyang nagtatago sa mga mataong lugar. Nag-enjoy sa mundong ito. Guro, maaaring isa siya sa mga ganitong tao. Marahil may mga iniisip ang guro. Halimbawa, mahal na kaibigan. Sa tingin ko, tiyak na may iniisip ang guro. Tayo na mga disipulo ay dapat mag-alala sa kanya. Tama, paano natin ito susuriin? Nang tinanggap tayo ng guro, sinabi niya, kahit na ang buong mundo ay sumuko sa atin, hindi rin natin dapat isuko ang ating sarili. Ang kulang sa atin ay pagkakataon. Tayo'y mga walang silbi. Sabi mo, bakit tayo tinanggap ng guro bilang mga disipulo? Siguradong nakita niya sa atin ang anino ng kanyang kabataan. Noong kabataan ng guro, tiyak na hindi siya makakapag-aral. Tiyak na nakakuha siya ng isang pagkakataon. Kung ganun, suriin natin ang mga tala ng guro. Tingnan natin ang kanyang nakaraan. Huwag kang umalis, Lily. Sistema. Papatayin kita. Ikalawang guro, ano ang iyong naunawaan? Batas ng pagpatay. Guro. Nakita kong nananaginip ang guro. Nasa panaginip niya, tinawag na si Lily ng 37 beses. Sa huli ay sinabi, Sistema, papatayin kita. Ganito ba ang antas ng guro? Bakit siya mangangarap? Ito ba ay demonyo ng puso ng guro? Sino si Lily? Sino naman ang sistema? Siguradong iyon ang sistema na nagdulot ng pinsala sa minamahal ng guro. Kaaway ng guro. Iyon ang ating kaaway. Kahit gaano pa kalakas ang sistema, kailangan natin itong patayin. Ito ang aming panghuling layunin. Alainan. Mukhang sa hinaharap, kailangan naming mag-double time sa pagsasanay. Aalis ako para maghanap ng mga sinaunang akla, para makakuha ng mga pahiwatig tungkol sa sistema. Kapag kami ay lumaki na, kahit paabutin namin ang 9 na langit, kailangan din nating patayin ang sistemang iyon. Ay,
Ang demonyo sa puso ng guro. Hindi natin kayang lutasin iyon. Kung gayon, hindi rin tayo makakagawa ng kahit anong bagay, di ba? Mga kapatid, naisip niyo na ba? Bakit kaya? Biglang nagkaroon tayo ng sariling pag-unawa sa isang uri ng supernatural na kakayahan mula sa Master. Siyempre, si Master yun. May intensyon siya talaga. Wala naman tayong ganitong talento. Napakataas ng antas ng Master. Sigurado, matagal na niyang alam. Nandito kami sa tabi. Sige, sabihin mo. Ano ang layunin ng guro sa paggawa nito? Ano iyon? Ang ibig mo bang sabihin ay aalis na ang guro? Maliban sa dahilan ito, wala na akong ibang maisip na paliwanag. Hindi pwede. Ang guro ay kasalukuyang pinahihirapan ng kanyang mga demonyo. Yung sistema dahil ito ang kanyang pinakamalaking kaaway sa buhay at kamatayan. Tiyak na hindi ito basta-basta. Hindi ko siya maaring ipahamak. Ano ang ginagawa ninyo? Guro, iyong bagay. Alam na ng mga disipulo. Kayo. Ano ang alam ninyo? Ang iyong nakaraan. Tapos na. Tungkol sa paglalakbay sa panahon. Paano ito nalantad? Ang aking nakaraan. Ano ang aking nakaraan? Mangyaring huwag mag-alala, guro. Tiyak na magpupursige ang mga disipulo upang patuloy na palakasin ang sarili at tulungan ang guro. Patayin ang sistema. Patayin ang sistema. Alahinan. Alam niyo ba talaga kung ano? Sabihin niyo ng diretsyo. Yun nga. Buti na lang. Naka-crossover sa identity. Pero yung mga batang yun, ang bilis nilang makaunawa. Kayo, ang mga isip ninyo, hindi man lang nagsusulat ng kwento. Sayang naman. Guro, ayaw lang naming umalis ka. Huwag kang mag-alala. Guro, hindi aalis. CJ. Zhou. Guro, natatakot akong umalis ka ng tahimik. Huang Fuki, anong ginagawa mo? Guro, natatakot akong umalis ka sa gitna ng gabi. Lumayas ka. Naglalaro na kayo. Nagmamalnois na kayo. Simula ngayon, kung mahuli ko kayong muli, kayo ang magbabantay sa akin. Sa susunod, huwag kayong umasa na makikita pa ang guro. Hindi po kami maglakas loob. Hindi po kami maglakas loob. Guro, natatakot lang kami sa inyo. Na bigla kayong mawawala. Mas mabuti na lang. Master. Master. Kumakain ng kahel. Huwag masyadong malapit. Gusto kong sumunod kay Master. Matamis ba? Matamis? Master, tignan mo. Yung isang bulaklak. Parang hindi ba yung tulad ng iyong huling likha na. Tao lang naman. Kailangan mong magkaroon ng pakiramdam na may halaga ka dito sa mundo. Yung pakiramdam na may nagpapahalaga sa'yo. Huwag nang sabihin. Ayos naman. Kuya at ate, gaano kabilis ang ating pag-aaral? Kailan kaya makakabawi tayo sa master natin? Pagpa-practice. Kailangan natin ng kayamanan, kasangga at batas. Kulangan tayo sa resources. Kailangan ng espiritual na bato. Tama, kung hindi masyadong mabagal. Pero saan tayo makakakuha ng espiritual na bato? Hindi naman pwedeng humingi sa guro, di ba? Wala namang pag-aari ang guro. Sa bagay na ito, kailangan nating mag-isip ng paraan. Elder. Elder. Daofeng. Elder Daofeng, kayo pala.
3 araw bago ang malaking kompetisyon ng sekta. Napakamasigasig pa rin. Magandang potensyal. Ito ay si Elder. Ito ang bagong disipulo ng guro. Huang Fuqi. Kapatid, ito si Elder Wanyan Hao. Magandang araw, Elder. Mabait na bata. Hayaan mong makita ang iyong espiritual na ugat. CJ. Bata, ano bang kakaiba sa iyo? Masyado akong bobo bilang disipulo. Mayroon lang akong isang nakatagong elemento ng hangin. Ulitin mo iyon. Gagawin ko. Nakatago lang ang espiritu ng hangin. Masyado akong hangal. Haha, hahaha. Naway tulungan ako ng Suan Tianzong. Baka nagkakasakit na ang matanda. Anak, ilang araw ka nang nag-aaral? Kakaumpisa ko lang sa aking guro. 7 araw lang para makamit ang pundasyon. Naiilang ang disipulo. 1 linggong pagsasanay ay sapat na para makamit ang pundasyon. Naiilang pa rin. Pero ikaw ay nakapagtagumpay. Sa record ng sekta, hindi alam ng matatanda kung ano ang nangyari sa iyo. Ay naku, hindi niyo ba nakuha ang top 3 sa formal na pormasyon? Dumarating ako para dalhan kayo ng mga yaman para sa pag-aaral. Talaga namang, saktong-sakto, nasaan ang iyong guro? Ipapadala ko siya sa kanya. Elder, sumunod ka sa akin. Sa tingin ko, ikaw, ay talagang kamukha ng aking lolo. Hahaha. Mas mabuti pa ang maging bata. May sigla. Halika, anak. Kamakailan lang itong sistema ay. Lagi na akong tamad. Araw-araw, nag-aaraw at umiinom ng tsaa. Naging isang matandang tao na nasa 78. Ang dating ay ilang daang taong halimaw. 20 anyos lang ako. Natapos ko na ang pag-aaral sa mga kakayahan ng sistema. Nawalan na ako ng pag-asa. Magandang walang alalahanin din. Ito ay 4 na disipulo. Pinakinis nila ang aking mga pakpak. Bilang isang lalaking pinili ng sistema, paano ako maaaring maging pasibo? Pangunahing misyon. Kasama ang mga disipulo sa pagsali. Sa paligsahan ng mga sekta sa kapatagan ng mga hanay. Mas mataas ang ranggo ng disipulo. Mas marami ang gantimpala. Na level na sinaunang Diyos at demonyo. E-level na gintongdan. W-level na pundasyon. C-level na consolation prize, isang espada na naghihiwalay ng mundo. Limitado sa 5 minuto. Cooldown ng 1 araw. Hindi ka naman nagbago ng oryentasyon, di ba? Ang galing naman ng consolation prize na ito. Sibat mula sa ibang panahon. Sapat na ang 5 segundo para sa tunay na lalaki. Baka napansin ng sistema. Ang aking kalungkutan. Sayang nga. Walang kapantay ang pag-unawa ng mga disipulo. Biglang nawala ang liwanag. Muling dumating kami, guro. Bihira kang makadalaw sa Dao Peak, Lao brother. Maupo kayo. Si Aoya, maghahatid ng tsa. Opo, guro. Master Luo, ang saya mo namang maglakad dito. Ang bawat araw ay napakasaya. Maliit na buhay. Naiinggit ang iba. Ikaw naman, nagbibiro ka. Hindi ko alam. Bakit nandito si Ginoong Wanyan? Anong kailangan? Dumating ako ngayon. May 2 bagay akong sasabihin. Kailangan mo akong pasalamatan. Noong nakaraang malaking laban ng sekta, ang mga disipulo ng Dao Peak ay hindi ba nakakuha ng top 3? Dapat sana ay nagbawas ng yaman ang sekta. Pero ako ang nakipagtalo sa punong guro. Ang batas ay batas. Dumating ka dito. Daladala ko kay Dao Feng ang 32,800 pirasong batong espiritu. 1,000 gin ng likido pang hubog ng katawan. At saka, ang mga pil na pang-agha ng enerhiya. 5,000 piraso. Haha. Di ba dapat magpasalamat ka sa akin? Tapos na. Pinipilit kong pigilan ang kakayahan ng aking disipulo hanggang sa pagtatayo ng pundasyon. Pagdating ng mga yaman na ito, hindi nila mapipigilan ang kanilang pag-angat. Hindi ito kabutihan, kundi sakuna. Kuya Lu. Ayos ka lang ba? Wala lang. Wala lang. Bigla ko lang naisip. Tungkol sa nakaraan ni Dao Feng. Medyo nakakalungkot. Anong relasyon natin? Talagang nalugmok si Dao Feng. Noong nakaraang taon, wala pang naitalagang yaman mula sa sekta. Hindi ba tinanggap mo ang 4 na disipulo na ito? Ang pag-angat ay malapit nang mangyari. Sabi ni kapatid Wanyan, may 2 bagay na dapat pag-usapan. Ang pangalawang bagay ay malapit na. Ang 10 taong malaking paligsahan sa Hinduan Mountain. Guro, gusto kong lumaban ang 4 mong disipulo. Para sa karangalan ng sekta. Sang-ayon ako, kapatid na Luo, itong 4 na disipulo ay may pambihirang talento. Sa laban na ito, tiyak na makikilala sila. Sila'y mga hangal. Huwag na silang palakpakan. Baka magyabang pa sila. Hindi ako nagkukunwari. Ang kailangan ko ay mga walang silbi. Mas magaling sila. Mas mahirap ang aking gawain. Ang matandang si Wanyan. Minsan lang mangyari ito.
Kumain muna tayo bago umalis. Mag-usap pa tayo. Baka magsimula na akong magduda sa buhay. Eh. Itong matandang ito. Kamusta ang inyong pagsasanay ngayon? Guro. Masyado akong hangal. Kakaumpisa ko lang sa pundasyon. Ito ay tinatawag na hangal. Naiintindihan ko ang nararamdaman ni Elder Wanyan. Sobrang naiintindihan ko. Ito, ang iba ay gumugugol ng 10 taon. Bago makapagtagumpay sa pundasyon. Natapos niyo ito sa loob ng 2 buwan. Mag-ingat sa hindi matatag na pundasyon. Kung hindi, paano kayo makakaabot sa ruro? Tandaan nyo. Huwag gumamit ng espiritual na bato sa pagsasanay. Dahil dito, mawawala ang inyong kakayahan. O mas malala, tuluyan itong mawawala. Guro, paano ba ito masasabi? Matibay ang pundasyon. Narinig ko na may mga tao na nagwawasak ng kanilang pundasyon at muling bumubuo ng pundasyon na paulit-ulit na nagsasanay upang makamit ang perpektong pundasyon ng daan. Sinasadya ang sariling kapangyarihan. Ito, hindi ba medyo? Sobrang baliw. Ito ang pinagpraktisan ko. Naghihintay lang ako na mahulog kayo sa bitag. Ang pagsasakripisyo ng sariling kapangyarihan ay katumbas ng pagiging basura. Nakaayos na ang misyon. 4 na maliliit na anak, kung talagang sisirain ang sariling kakayahan. The level na gantimpala ay madaling makuha. Sinaunang katawan ng demonyo, hindi ba masarap na nakatayo sa tuktok ng mundo? Tingnan natin ang kanilang galaw. Huwag kang magbago ng isip. Sinabi ng guro na dapat matibay ang pundasyon. Tiyak na may dahilan. Ang aking orihinal na pundasyon, parang malambot na bamboo shoots. Kung wala ang matinding determinasyon, paano makakaakyat sa tuktok? Paano makakapaghiganti para sa guro? Tama ang sinabi ng guro. Kahit ganitong kaunting tapang ay wala. Ano ang dadalhin ko sa hinaharap? Nasa itaas na ang 2 nakatatandang kapatid. Paano ako, si Huang Fuki, mahuhuli? Mag-aaral tayo ng mga mahiwagang kasanayan ng sabay. Sama-sama tayong humarap sa mga pagsubok. Dahil tinawag niyo akong guro. Kapag nakuha ko na ang sinaunang katawan ng Diyos at demonyo, hayaan kayong tumayo sa aking likuran. Pero nasira ang pundasyon. Hindi ganoon kadaling ayusin. Sigurado na ang unang premyo ngayon. Nakita na namin ang paraan para maayos ito. Bumalik sa mungkahi. Ako po ay hangal. Isang buong araw na po akong nag-iisip pero hindi pa rin maintindihan. Lahat ito ay dahil sa aming kakulangan sa talino. Nabigo ang aking guro sa kanyang pagsisikap. Huwag magmadali. Dahan-dahan lang. Magpatuloy ka. Wala pa ring nangyari. Mula sa sinaunang Diyos at demonyo. Sigurado na ako. Kumilos ito. Ang ipinagpalabas na enerhiya ay tila may kasamang liwanag ng mga bituin na bumuhos sa aking wasak na dantayan. Diyos ko, ang pundasyon ay lumalakas. Itim na may ginto. Mas matibay ng 10 beses kaysa dati. Hindi tayo niloko ng guro. Mas matatag na ang aking pundasyon. Ang guro ay parang mga bituin sa langit. Sa unang pagkikita, tila karaniwan. Habang mas nakikilala, lalong lumalalim ang misteryo. Bawat salitang kanyang sinasabi ay kayamanan. Nabanggit ng guro. Kailangan munang masira bago makabuo muli. Ulit-ulitin. Kailangan ng mas matibay na pundasyon. Ako na. Isama mo ako. Sasama rin ako. Ayos na. Huwag na tayong magulo. Magsimula na sa malaking bulwagan. Magsisimula na tayo. Target ang Hengduan Mountain Range. Umalis na. Wow! Tingnan mo, hindi ko pa ito nakita dati. Bakit ang dami ng hindi ko pa nakikita dito sa ibaba?
Pagkatapos kong maunawaan noong nakaraang beses, napansin ko na kapag natutulog ako, ang espiritu, enerhiya at kaluluwa ay nakikipag-ugnayan sa maliit na tao, ang master. Tumutulong sa atin na muling buuin ang pundasyon. Yung muling pagbubuo ng ating pundasyon ay dahil dito. Kung matutulog ako ngayon, maaaring makabawi ako sa pundasyon. Elder. Mga bata, narito ako upang makipag-usap sa inyo. Hindi ba ako nakasagabal? Wala. Sino ba iyon? Kahit na nasira ang inyong pundasyon. Ay, wala naman. Ito ay sa amin lang. Walang kinalaman sa iba. Ito. Kayo. Kinakantahan ba kayo ng banta? Walang elder. Daan ng pag-aaral. Kasinungalingan. Ang pundasyon ay ang pangunahing batayan ng pag-aaral. Kung walang espiritual na ugat, paano ka mag-aaral? Ikaw ba ang iyong guro? Naiinggit sa iyong talento? Ipinakita mo sa kanila ang maling daan. Elder, hindi mo dapat basta-basta sinasabi ang mga bagay. Iginagalang ka namin bilang elder. Kung sisisihin mo ang aming guro, hindi ako papayag. Iba ito sa inaasahan ko. Elder, maaari naming sabihin sa iyo. Kailangan mong panatilihing lihim ito sa amin. CJ. Panatilihin kong lihim. Elder, ito ang aming paraan ng pagsasanay. Upang maabot ang tuktok, kailangan ng matibay na pundasyon. Wasakin ang pundasyon, upang hindi masira at makabuo. Muling itayo ang pinakamataas na pundasyon. Kalokohan, ako'y nabuhay ng ilang daang taon. Hindi ko kailanman narinig ng ganitong kabaliwan. Elder, talaga matagumpay na tayo. Tingnan mo ng mabuti. Ang ating pundasyon ay iba sa karaniwan. Kayo, sa inyong pundasyon, ay may gintong liwanag. Tama, nasira na natin ang ating pundasyon minsan, at muling nagtipon. Kailangan nating tipunin ang pinakamalakas na pundasyon. Sobrang baliw ng mundong ito. Oh, ako'y matanda na. Elder, ito ay ating lihim. Kailangan mong itago ito, ha? CJ. Tiyak na itatago ko ito. Pero, kailangan ninyong muling itayo ang pundasyon. Siyempre, hayaan mong makita ito ng matanda. Mag-alala po, Elder. Maghihintay tayo hanggang muling mabuo ang pundasyon natin. Ito ang unang ipapakita ko sa'yo. CJ. Tandaan mo ha, siguraduhin ako ang makakita niyan. Ha. Ngayon, ako ang mamumuno sa paligsahan ng 100 pinto. Ang kompetisyon ay nahahati sa 3 yugto. Sa paligsahan, maaaring makipag-ayos para sa laban at tumaya ng yaman. Sa kwalifikasyon, pipiliin ang nangungunang 10. Sa pangwakas, ang nangungunang 4. Makakakuha ng Hinduan Mountain Range. 10 taong karapatan sa pagmimina. Mga kalat ng Suantiangong. Kaya mo bang tanggapin ang laban mula sa Suanisek? Anong takot mo? Ako lang ang natatakot sa iyong Suanizong. Baka matalo tayo. Sugal tayo ng 10 patakaran. Paano ang kalidad ng espiritu ng daloy? 1 patakaran lang, sapat na para sa mga disipulo ninyo. Para sa 1 taon ng gastusin. May tapang ka ba? Ayos. Tinanggap ko ang pustahan na ito, si Dao Feng. Sa loob ng 3 araw, 10 laban. 1 pustahan sa bawat laban. Kung makakadaan ang henyo, doble ang pustahan. Kaya niyo bang tanggapin, Xuan Chansek? Tinatanggap ko. Gusto kong makita ang iyong Suanizong. Anong henyo ang lumabas na nagpapasigla sa iyo ng ganyan? Kung matalo ka sa 3 araw, 10 daluyan ng espiritu ang ibibigay ko. Wanyan Hao. Sa wakas ay dumating ka. Kayo, Xuan Tianzong. Gusto mo bang maging pagong na nagtatago? Maliit na Xuan Yizong. Ano bang dapat ipagkamali? Kayo ang mga henyo ng sekta. Mukhang malakas naman kayo, Paggawa ng panggatong at pagdadala ng dumi. Sakto lang yan. Wanyan Hao. Si He Jiao ay makikipaglaban ng 10 laban. Pumili kayo ng kahit sinong 10. Kahit na matalo kami. Sobrang yabang. Elder. Humihiling ang disipulo na makipaglaban. Tahimik. Ano sa tingin mo? Nais ng disipulo na lumaban. Anong palagay mo? Elder, nais ng disipulo na lumaban. May ilang porsyento ng kumpiyansa. 90. CJ, mag-ingat. Alanan. Lolo yan. Kayo, mga tagapili sa Xuan Chansek. Ganyan lang ba kayo mag-antay-antay? Kung hindi kayo makapili,
Sabay-sabay na lang kayong 10. Para makatipid ng oras. Ang Big Boss ang galing. Master Quavu. Sino ba ang hindi marunong mangarap? Kailangan may kakayahan para dito. Wala na bang ibang tao sa Xuantiangong? Nagpadala pa ng babae, nakakahiya. Babae, habang hindi pa ako kumikilos. Mas mabuting umatras ka na. Kung hindi, mamamatay ka. Baliw. Tingnan ko nga. Kung bagay ba ang iyong bibig. Magaling ka, nakatatandang kapatid na babae. Ang katawan ng ginto ng nakatatandang kapatid na lalaki ay naabot na ang kasukdulan. Libo-libong kilo ng lakas. Patay na ang babaeng ito. Isang babae lang naman. Pinili niyang mamatay. Wala nang silbi ang batang ito. Kung si Hejiao ang gagamit ng lakas, kahit anong gawin ko, gugustuhin kong iligtas siya. Kaya ba ng senior sister natin, ang lakas ni Hejiao ay nakakatakot. Isang maliit na walang kwentang tao sa Xuantian sect. Mamatay ka. Ang galing ng nakatatandang kapatid. Ang galing ng nakatatandang kapatid. Ganito lang. Sabi dati, pipiliin tayo. 10 henyo. Akala ko matibay sila. Hindi ba ako nagbigay ng kahihiyan sa'yo? Magaling ang ginawa mo. Kayo lahat ay. Paano kayo nag-practice? Sabi ni Master. Kailangan marating ang sukdulan. Kailangan may pusong handang isakripisyo ang lahat. At ang pinakamakapangyarihang pundasyon. Ganito ang sinasabi. Nabuo niyo na ang pundasyon. Mga alagad ng kasamaan. Noong una, nagmamagaling lang ako. Tinuruan ko kayong sirain ang pundasyon. Sino ang nag-udyok sa inyo na talagang magtagumpay? Ang aking sinaunang Diyos at demonyo ay mawawala sa mga batang ito. Nawawala na sila. Anak, anong nangyari sa'yo? Bakit ang pula ng mukha mo? Anak, anong nangyari? Bakit ang pula ng mukha mo? Wala naman. Bigla ko lang naalala. Noong pumasok ka sa bundok, parang hindi ka pa marunong humawak ng espada. Magaling ang ginawa mo. Ilang disipulo na ang nagsisimula pa lang. Hindi na nila makontrol. Maraming paraan na naisip ko nitong mga araw. Walang epekto. Nababahala ako. Habang masikat sila. Lalo akong nahihirapan sa loob. Pangkalahatang kompetisyon. Ang aming bagong paglalakbay. Kailangan ipaalam sa lahat. Ang lakas ng Xuantian sect. Kailangan naming makuha ang sapat na yaman sa pagkakataong ito. Para makita nila ang lakas ng Daofeng. Guro, kailangan na ba nating pumasok? Tumingin lang kayo sa lakas. Sinabi ni Laulo na, huwag silang magmadali sa pagpasok. Hayaan muna silang maglaban-laban. Karaniwang ang mga bihasa ang huli na lumalabas. Pumasok na kayo at lumaban. Yung mga hipon at alimango, sayang lang ang lakas. At nagkakaroon pa ng reputasyon na nang aapi sa mahihina. Maghihintay na lang na malapit nang matapos bago pumasok. Tatakbo ang laban. Magtatagumpay sa ilang sunod-sunod na panalo. Yung reputasyon mo, hindi ba tataas pa? Elder, bakit ganito? Elder, sandali lang kami. Kailangan pang lumabas. Kayo. Dinala kayo dito para maka-experience. Ngayon, wag munang lumabas. Sandali lang. Nakapanghihinayang. Naitulak ng iba mula sa ring. Di ba? Elder, sa totoo lang, may tiwala kami sa aming kakayahan. Medyo mataas. Kung kayo ay may talento ng mga disipulo ng Daofeng, wala na akong masabi. Si Li Shuangxi. Kaya niyang makipagpantay. Kay Daozin ng Tianzong. Kaya niyo ba? Mabilis, pumunta ka na. Ikaw si Li Shuangxi. Ako nga. Ano ang iyong layunin, Ginoo? Sikat na sikat ka kamakailan. Kaya mo bang makipaglaban sa akin? Kung sakaling magtagpo tayo sa entablado, tiyak na sasama ako. Palagi akong nagdududa. Paano ka, isang disipulo ng Xuanji? Makikipagsabayan sa disipulo ng Tadhana. Naging pantay. Maraming mga henyo sa mundong ito. Ngunit tulad ko, si Li Zhao, na ganitong henyo. Isa lang ako, kahit na magkikita tayo sa larangan ng digmaan. Ngunit ngayon ako, hindi na ako makapaghintay. Gusto kong makita, kung ikaw ay kasing galing, ng mga sabi-sabi. Bata, nariyan ka para hamunin ang otoridad ng aming Xuantian sect. Sobrang yabang mo. Yung utak nitong batang ito
Ako lang ang nakakaintindi. Li Shuangxi. Sa gubat, walang tigulang na teacher. Ang unggoy ang nagsasabi na siya ang hari. May tapang ka bang makipaglaban sa akin? Li Zhao. Ang laki ng loob mo. Humahanga ako sa iyong tapang. Ang di ko lang alam, kung mayroon kang tapang, makipaglaban sa akin. Lumaban ka na. Sinasabi mo bang pumayag ka na? May libreng ring dito sa tabi. Tara, doon tayo maglaban. Sabi ko na. Maaari ka nang kumilos. Isang hakbang lang laban sa iyo ay sapat na. Bakit pa kailangang maglaban sa arena? Ito ang inyong mga ambisyon na labis sa kakayahan. Pusa na may katawan ng tigre. Hindi alam ang taas ng langit at lalim ng lupa. Kailangan may kakayahan ka para magpanggap na astig. Si Li Shuangxi ay kayang makipagsabayan kay Tianzong Daozi. Hinampas mo pa siya sa ulo. Hindi mo man lang tinitingnan kung gaano kakalaki. Maliban sa pagiging bobo, wala nang ibang salita para ilarawan. Anong nangyayari dito? Salot, pasensya na sa abala. Humihingi si Wang ng paumanhin. Ang disipulo ng Xuan Miaosek ay naging gulo. Isang simpleng paumanhin lang ang gusto mong solusyon. Sa tingin mo, paano natin ito ayusin? Sa wakas, tayo na ang haharap. Sabi ng master. Sa buhay, hindi para sa fame o kayamanan, hindi naghahanap ng progreso. Ano ang kahulugan ng buhay? Ngayon ay gagawin natin ang ating alamat. Kailan ko pa nasabi ang ganitong salita? Laolo, ikaw ang nagsabi. Ang iyong 4 na disipulo. Gaano karaming round ang kaya nilang tiisin? Mga 10 round lang siguro. Ang kapangyarihang ito, laging may oras na maubos. Bakit walang humahamon? Ako ang lalaban sa'yo. Narito si Li Shuangxi. Natalo ako. Ang mga disipulo mong ito ay hindi basta-basta. Kailangan ng maging tanyag sa buong mundo. Laolo, ipakita mo ang iyong karanasan sa pagtuturo. Naghihintay kami. Ang gusto kong ihandog ay mga walang silbi. Itong mga estudyanteng ito ay nag-ensayo sa sarili nila. Ano ang kinalaman ko dito? Wala akong masyadong naituro. Paano magturo sa disipulo? Iyan ay isang malaking lihim ng sekta. Kayo'y ganito. Nagnanakaw ng kaalaman ng hayagan. Hindi ito ugali ng isang marangal na tao. Sino ang nakakaalam? Mas desperado ako kaysa sa inyo. Laolua, magsalita ka ng kaunti. Masyadong mabilis magbago ng posisyon itong matandang ito. Balik, tiyak na bibitinin ko siya. Sige na, kaya't magsasalita na lang ako ng kaunti. Sa totoo lang, itong mga tagasunod, isang salita lang. Sabi nila, ang mahigpit na guro ay nagbubunga ng magagaling na estudyante. Kami naman ay kailangang pagsikapan na sipsipin ang potensyal ng mga estudyante. Pigaing hanggang sa kanilang kakayahan. Para mapalaya nila ang kanilang sariling hangganan. Siyempre, ang kasipagan at matibay na tiyaga ay hindi rin maiiwasan. Hanggang dito na lang, bahala na kayo. Matandang lalaki. Tandaan mong may utang ka sa akin. Ginoong Luo, may mga tao na tinutukoy ka. Nahamunin ang mga disipulo ng Daofeng. Ah! Elder, hindi ko alam kung sino ang darating. Chayan Yusek. Jiang Luosheng. Sa mga pangunahing sekta ng Chen Yusek, may kakaibang palatandaan sa pagsilang. Walang katunggali sa parehong antas. Isang tao lang ang nagwasak ng 3,000 bundok. Kayang makipaglaban sa gintong elixir. Hayaan mo akong makilala siya. Guro. Gusto rin naming subukan. Narinig ko na mayroong 4 na tao mula sa Xuanshan Sect. Papasukin sila para makipagkita sa akin. Saan man naroon ang aking presensya? Sino ang may lakas na tawaging henyo? Sino ang may lakas na igalang ang anak ng daan? Ikaw ang Jiang Luoshen, Li Shuangxi King, Lin Yunya Huang Fuki. Upang hindi masayang ang oras, sabay-sabay kayo.
Para sa'yo. Bakit kailangan pa ng 4? Ako lang ang sapat na. Halika na. Sa bigating mantra. Paano pwedeng mangyari? Chayan Yusek Daozi. Walang anuman. Inamin ko na ang lakas mo. Pero silang tatlo. Siguradong mga taong walang tunay na kakayahan. Jayang Daizi. Jayang Daizi. Malakas ang lakas mo. Higit pa sa karaniwang tao. Pero ngayon, sugatan ka ng malubha. Kung mananalo ako sa iyo. Tiyak na may magsasabi na ang Xuan Tianzong ay hindi makatarungan ang pagkapanalo. Sa tingin ko, mas mabuti pang bumalik ka sa pinanggalingan mo. Ako si Jayang Luoshen, may mga mahiwagang gamot ako. Ang mga sugat na ito ay mabilis na gagaling. Ang aking mga paraan ay hindi naiintindihan ng mga tulad ng inyo. Sino ang may lakas na makipaglaban sa akin? Narito ako. Jayang Daozi, nasaan ang iyong pagiging hindi matatalo? Ang iyong di matitinag? Sa pagkakataong ito, susubukan kitang hamunin. Nasa iyong kagustuhan. Apat na disipulo na kamit ang top 4 sa paligsahan. Tapos na ang misyon, Marka IC. Nakakuha ng consolation prize. Espada na naghihiwalay ng panahon. Ang kasalukuyang Wanzhong Grand Competition. Nakuha ng mga disipulo ng Daofeng ang unang 4. Nagtala ng record para sa sekta. Isang milagro na hindi nangyari sa loob ng 1,000 taon. Mahusay ang pagtuturo ni Guro Lufeng. Malaki ang kanyang kontribusyon. Guro Lufeng. Pakiusap, umakyat ka at magsalita. Nalaman na natapos ng host ang nakatagong misyon. Pagtuturo at paghubog ng kapalaran. Pagpapaliwanag ng tunay na diwa ng pagsasanay. Binabati ang host sa natanggap na panghuling gantimpala. Katawang Diyos ng kaguluhan. Mula ngayon, kayo 4, ay mga personal na disipulo ng aking kataas-taasang anyo. Kailangan ninyong magkaisa at magtulungan mula ngayon. Umakyat sa tuktok ng daan ng mga Diyos. Ito ay guro. Hindi kami kailanman mabibigo.